mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at sumaatin nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin unang Korinto chapter 13 verse 9 and 10. At ganito po ang sinasabi. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Bilang mga mananampalataya na nagsisimba, nag-worship, pupunta sa church, isa sa dahilan ay upang makinig ng mabuting balita, ng mensahe ng Panginoon. Din naman ang mga Kristiyano, isa sa mga ipinagkaloob sa atin ay ang preaching. Alam niyo po, napakahalaga ng pangangaral sapagkat ito ang hakbang upang marinig ng iba ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang preaching ay essential sa ating ministeryo. Mahalaga siya sa ating paglilingkod. Ito man po ay simpleng pangangaral na pangmalawakan, pangangaral na panglingguhan, o anytime. Ang pinakamahalaga dito ay yung layunin natin kung bakit tayo nangangaral, yung purpose ng ating pangangaral. Gayunpaman, ipinapakita sa ating binasa na bilang mga mananampalataya o hindi mananampalataya, hindi pa ganap ang lahat. Hindi ganap sa atin yung kaalaman, hindi ganap sa atin yung kakayahan. So, in other words, we are weak. Mahina tayo. Kailangan pa nating matuto, kailangan pa nating mag-aral, kailangan pa nating ma-equip. Kaya nga sinasabi, laging hinihikayat ang bawat isa na mag-aral at mag-aral tayo ng Biblia. Pag-aralan natin palagi at basahin, pagbulay-bulayan ang mga salita sa Biblia sapagkat ito yung laman ng ating pangangaral. At yung handang matuto, handang maglingkod, handang ma-engage sa salita na mababasa sa Biblia. Yun ay pag-ibig. Yun ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya marami tayong kayang gawin. Kaya nga nating basahin ang lahat ng ito. Pero yung kaunawaan, yung damdamin, yung pangangaral, saan natin yun magagawa. Kaya sa oras na ito, ipinapakita sa atin ng salitang ito na ang tao ay mahina, ang tao ay may limitasyon. Pero ano ang mabuting balita? Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Sino ang ganap? Ang tao ay hindi ganap. We are not perfect. But God will come through Jesus Christ. Siya ang perfect. Siya ang ganap. At siya lang ang magpapaganap sa lahat ng ating kakulangan. Siya lang ang magpapaganap sa lahat sa atin na hindi ganap. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi ko naman talento yan, hindi ko naman kakayahan yan, hindi ko kaya magsalita, hindi ko kaya ang sinasabi ng Biblia, hindi ko kayang gawin yan. Mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang mahihina upang mahayag sa malalakas that God is powerful. Na ang ating Panginoong Hesus ang ating kailangan. Nasa ang ating Panginoong Hesus, ang ating kalakasan, ang ating talino, ang ating source of wisdom is only God alone. Ngayon, wala tayong dahilan para hindi sumunod, maglingkod, at mangaral sa salita ng Diyos. Tinatawag ka ng Panginoon sa oras na ito. Ang Diyos ay nangungusap sa iyo.
ikaw na kanyang anak na hindi ganap ay nangungusap sa iyong Panginoon upang ipahayag ang kanyang mga salita. Salita ng mabuting balita na magbibigay kaluguran sa kanyang dakilang pangalan at higit sa lahat makakapagpabago ng buhay ng hindi pa mananampalataya at maging ng mga mananampalataya. Kaya sa oras na ito, handa ka ba na sumunod sa ating Panginoon ng may pag-ibig? Ang Diyos ay ganap, tayo ay hindi ganap. Kung tayo ay umaasa sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo matatakot sumunod, kundi mapupuno tayo ng pag-asa na ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ganap, ang magpapaganap sa aking buhay bilang lingkod, si Jesus na magpapaganap sa lahat ng aking kahinaan upang ako ay makasunod, makapaglingkod at makapagbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga mensahe na ipinapaalala sa amin. Gamitin mo kami, O Diyos, sa kabila ng hindi kami ganap. Gamitin mo kami sa kabila ng aming mga kahinaan. Kaya't naririto po, Diyos, ang iyong mga anak. Idinadalangin ko po sila. Nabuksan mo po ang kanilang puso at isipan. Madinig nilang iyong tinig. Tanggapin nilang iyong mensahe. At mapawi ang anumang takot sa kanilang isipan, sa kanilang mga puso, pag-aalinlangan na hindi nila kaya ang maipangaral ang iyong mabuting balita. O Diyos, gamitin mo kami, tulungan mo kami, empower us, use us, and may you find us faithful servant. Marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, ang kanilang buhay, kanilang trabaho, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kalusugan, at maghari ka po sa kanilang bawat tahanan, maging ang aming bansa. Pagalingin niyo po, Diyos. Pag-isahin mo ang damdamin, tulungan mo kaming mapuno ng pag-asa, O Diyos. Mula sa tahanan, sa lipunan, sa bayan, at maging sa inyong simbahan, sa inyong iglesia, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, tandaan natin lagi na ikaw ay ginagamit ng Diyos sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan sa kabila ng iyong mga kahinaan, sa kabila ng ikaw ay hindi ganap, sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan ang sasaatin. Nawa ay napagpala tayo ngayong gabi sa ating quiet time. God bless everyone.